ba 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 ba. Nice. A little bit of ba 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 ba. Ladies and gentlemen, we got him. What? A little bit of yeah. But what the hell? With a little bit of yeah. What? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Demolition team at ilang residente sa Tondo, Maynila nagkagirian sa gitna ng ikinasang demolisyon. 3 opisyal ng barangay sa Dasmariñas City, Cavite patay ng pagbabarili ng barangay tanod habang nagpa-flag ceremony. 2 motorsiklo sa Lapu-Lapu City nagsalpukan. Odd-even scheme para sa mga sasakyan ipatutupad kasabay ng EDSA Rebuild Project. Tandang paglabag na itala sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Live mula sa Channel 12 News Center, Manila. Ito ang Primera Balita. Magandang gabi po. Mainit ang naging tagpo sa pagitan ng mga residente at demolition team sa may haligid sa Tondo, Maynila ngayong Lunes ng umaga. Iginiit ng mga residente na iligal ang isasagawang demolisyon sa kanilang compound pero nanindigan naman ng sheriff na ipinag-utos na ng korteng gibay ng kanilang mga bahay. Narito ang report. Maaga pa lang kinandado na ng mga residente ang gate papasok sa barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila. Ito ay para harangin ng demolition team na nakatakdang gibain ng higit 300 bahay sa lugar ngayong Lunes. Ayon sa may Haligay Neighborhood Association, walang sapat na basihan para isagawa ang demolisyon. Nagulat kami, bigla kaming gigibain, wala kaming kahit anong notice. Nalaman lang po namin to accidental dahil aksidente naming nalaman dahil nung pumunta po sila ng May 19, dala ni Sheriff ang maraming pulis din, magsusukat daw sila. As early as May 19, 2023, meron na rin pong desisyon ang parehong korte, Metropolitan Trial Court Branch 24, na dismiss outright due to lack of jurisdiction. Pero ayon sa Sheriff, Oktubre pa nung nakaraang taon nang ibaba sa kanila ang demolition order mula sa Metropolitan Trial Court Branch 24. 4 na taon nung manunlilitis ang kaso sa naturang lupa na sinasabing pag-aari ng isang pribadong korporasyon. May order of demolition na. Ang sabi ko kanina, makakapagpigil ay TRO, saka God's Act. Pinag-usap sila after Christmas, pinagbigyan. Tapos after klase, nag-election. Kalmado pa ang mga residente nung una, pero nang pumuwesto na ang mga polis at demolition team sa harap ng gate ng barangay, tito na nag-iba ang sitwasyon. Hindi napigilang mapaiyak ng inang residente. Ang daming tao rito, matatanda, may mga sakit. Maawa kayo! Tao kami, hindi kami hayop! Pilipino kami, Pilipino! Alam na kami, ang asawa
Nakabantay naman sa demolisyon ang mga taga-PCUP para mamahagi ng financial assistance na 38,700 pesos sa kada apektadong pamilya. Ang concern lang kasi ng PCUP, kung naibigay na, kung compliance naman po, di ba, kung merong writ of demolition at saka yung mga documents, ina-assure lang namin na kung walang relocation, at least financial assistance. Dumating din sa lugar si Manila City Vice Mayor Yul Servo at tinang konsehal para personal na makiusap sa sheriff. Kinakausapan namin na pwedeng mapagbigyan yung request din ng mga tao. Kausapin lang natin sila. Pagpatak ng alas 11 ng umaga, mas lalong nagkainitan ng pilitin ng ibuksan ng demolition team ang gate. Binugahan din ng tubig ng mga bombero ang mga residenteng nakaharang sa gate. Pero imbis na malis, nagmatigas ang mga residente at ibinansalan ang kanilang katawan. Bahagyang napulasan ang pulisya at demolition team nang gumanti ang mga residente gamit ang fire extinguisher. May nagbato rin ng bote mula sa compound. May ilang residenteng naaresto dahil sa pagpigil sa demolisyon. Hindi kami naipag-away, hindi kami lumalaban. Mag-aalauna ng hapon na mag-disperse ang demolition team at pulisya sa lugar. Walang malinaw na dahilan kung bakit hindi natuloy ang demolition. Pero ayon sa Manila LGU, inihabol ng asosasyon ng mga apektadong residente na makapagain ng temporary restraining order sa korte. Tomorrow po magkakaroon ng hearing pansamantala for our prayer for issuance of injunction and temporary restraining order sa bagong judge. At ito po ay 10 a.m. bukas. Nangako naman ng tulong ang Manila LGU sa mga apektadong residente. Nagbabalita JC De La Cruz reporting. Samantala, patay ang kapitan ng barangay at 2 kagawad matapos pagbabarilin ng isang barangay tanod habang nasa flag raising ceremony sa harap ng barangay sa Dasmariñas City, Cavite. Narito ang aking report. Hindi na naitaas ang bandila ng Pilipinas sa flag raising ceremony sa Barangay Hall ng Barangay Saritan 3 sa Dasmariñas City, Cavite, alas 8 ng umaga ngayong Lunes. Sa larawang kuha ng pagsisimula ng pag-awit ng lupang hinirang, makikita ang isang lalaki na itinutok ang baril sa bandang likuran ng ulo ng kapitan ng barangay. Kasunod nito ang pagalingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Bumulagta ang barangay chairman at ang isang kagawad. Nakatakbo pa papasok sa loob ng barangay hall ang isa pang kagawad pero sinundan siya ng sospek at binaril din. Naitakbo pa sa ospital ang mga biktima pero binawian din ng buhay. Sugatan naman ang babaeng sekretary ng Sangguniang Kabataan. Ang sospek, 50 taong gulang na barangay tanod. Nung itatas na po yung flag, tutugtugin na yung national anthem natin, lupang hinirang. Bigla pong smulpot yung suspect natin from behind. So dire-diretso po siya dun sa target niya, which is the barangay chairman of Salitran 3. Tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo at hinabol pa ng mga rumesponding pulis. Pero pagdating umano sa bayan ng suspect ay nagbaril na ito sa dibdib. Naitakbo pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Sa diabetes, tapos may nag-undergoing treatment din po siya sa other causes. So, dahil hindi po nga siya makapag-trabaho ng maayos, pinagpahinga po muna siya ng chairman po natin po sa government is no work, no pay po tayo eh. So, pagka pinagpahinga po parang yun po atang naging minasama po ng tao, ng suspect natin.
Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng barangay. Nagbabalita Alberto Dominguez reporting. Sa pagbabalik, 2 motorsiklo sa Lapu-Lapu City, sumalpok. No contact apprehension policy umarangkada na simula ngayong araw. Abangan ang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng Primera Balita. Dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy smooth ang hair. Tanggal dandruff na, healthy smooth hair pa. Sunsilk.